Kinagabihan pag-uwi ng tatlo ay nag-usap kami ni Jody habang kumakain, Kuya Roms. Iba ang tingin sa'yo ng tatlo, love. Parang gusto ka nilang gawing pulutan. Hehe. Ngayon lamang siguro nakakita ng tao mga yon. Ngayon lang siguro nakapunta sa mundo ng mga tao. Salita ko kay Jody. Ewan ko ba dun sa mga yon kung alam lang nila na hindi pa ako naliligo? Sagot na biro din ni Jody. Nagawa na ang linya ng kuryente namin na sadya ko talagang pinauna para magamit na namin ngayong gabi. Ang bubong naman ay pinalitan na lamang nila lahat. Nabaklas na ang kalahati at nakabit na rin ang kapalit nito. Mukhang mabilis sila gumawa. Tiyak na abutin lamang ito ng 3 araw. Kinagabihan ay maaga kaming nakatulog. Hanggang bigla na lamang akong nagbungang tulog. Ayon sa panaginip ko, habang masarap ang tulog namin ni Jody, ay may 3 kalalakihan ang pumasok sa bahay nang wala kaming kahalam-alam. Pagnanakaw lang ang kanilang pakay. Lahat sila ay pawang nakasuot ng bonnet. Lahat ng kwarto namin ay isa-isa nilang pinasok. Hanggang sa pasok na nila ang kwarto namin ni Jody. Nabigla ako nang maramdaman ko na may mga nakapasok. Kaagad akong bumangon pero tinutukan nila ako ng baril. Noon ay bigla na rin nagising si Jody. Nagulat na makita niyang nakatali na ako sa isang upuan. Kahit lampshade lamang ang ilaw ay nakikita ko ang 3. Pati na rin ang takot na itsura ni Jody, Kuya Roms. Pantulog na manipis lamang ang suot ni Jody ng gabing yon, Kuya Roms. Nagpupumiglas ako nang hawakan ng 2 si Jody na noon ay walang nagawa dahil may nakatutok na baril sa akin at sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng napingpong ng 3 si Jody. Habang nakatali ako sa aking upuan, nakatingin lamang ako sa kanila. Habang halinhina ng 3 ay nakikita kong nagustuhan yon ni Jody. Kinabahan ako ng gusto. Pati ako ay nagustuhan ko ang aking nakikita. Kinabahan ako ng gusto. Pati ako ay nagustuhan ko ang aking nakikita kaya naman masayang masaya ang 3. Lalo pa nilang ipinamala sa akin ang husay nila sa aking asawa. Hanggang naramdaman ko na lamang na niyuyugyug ako ni Jody. Ginigising niya ako at bigla naman akong nagising. Love, binabangungot ka, umuungol ka. Hingal ako ng magising, ilang segundo rin akong nakatingin lamang kay Jody. Ano bang napanaginipan mo? Muling tanong sa akin ni Jody. Muli akong tumitig sa kanya at napangiti. Naalala ko kasi ang aking panaginip. Mainit na halik ang ibinigay ko sa kanya. Sa bayan na kami, kaya nagpingpongan na kami ni Jody. Hindi makapaniwala si Jody sa klase ng laro ko. Hanggang sa sabay na kaming natapos at sabay na rin makatulog. Kinabukasan habang nag-aalmusal at habang hinihintay namin ang 3 na sina Stanley, Sergio at Mar. Love, ano ba panaginip mo kagabi? Masama ba? Tanong sa akin ni Jody. Wala yun. Hindi naman masama. Maganda nga eh. Sagot ko. Napilit ako ni Jody na ikwento sa kanya ang napanaginipan ko. Grabe love, sa panaginip ko 3 daw ang umano sa'yo. Pinasok daw tayo ng mga magnanakaw. Maganda nga panaginip mo love. Mukhang masaya yun, 3. Sagot naman ni Jody. Nagkatitigan kami ni Jody. Ay, kaya pala ganado ka kagabi. Salita pa niya. Maya-maya lang ay dumating na ang 3. Sina Stanley, Mar at Sergio. Gusto na nilang magsimula kaagad. Mukhang tatapusin na nila ang pagpalit ng bubong namin. Kaagad nga nagsimula na ang 3. Muli na naman silang nakatingin sa baba habang nasa itaas sila at abala si Jody sa paglalaba.
Halos mapako na ang kanilang mga mata kay Jody. Lalo pa nga na makita nilang bagong ligo ang asawa ko. Ganadong magtrabaho ang tatlo. Nagpaalam naman si Jody sa akin na pupunta lamang siya sa palengke para mamili ng kailangan namin. Nakipagkwentuhan na lang ako sa tatlo at paminsan-minsan ay tumutulong na rin. Bago magtanghali ay nakauwi na nga siya. Nagpaluto na lang ako ng tanghalian para sa tatlo. Medyo natuwa kasi ako sa klase ng trabaho nila. Wala naman sa usapan namin ang libreng pagkain pero ako na ang nagkusa na pakainin sila. Bago sumapit ang 4:00 ng hapon ay natapos na nila ang kanilang trabaho. Habang nagliligpit ng kanilang mga gamit ay, "Oh, ano? Uuwi na ba kayo? Baka gusto niyong tumagay muna bago umuwi." Salita ko. Tuwang-tuwa naman ang tatlo nang marinig nila ang sinabi ko. Tamang-tama, may alak akong nakatago. Pinagluto ko na lang ng pulutan, si Jody. Sarap na sarap ang tatlo sa alak hanggang inabot na kami ng gabi. Halos magkandaduling naman sila sa tuwing tinatawag ko si Jody para maghatid ng pulutan. Hanggang nagpaalam na nga ang tatlo. Pagkatapos namin kumain ni Jody ng hapunan ay naglinis na siya ng kanyang katawan. Kagaya na nakagawian niya, pagkatapos ay umakyat na kami sa kwarto namin sa itaas. Kaagad na nakatulog si Jody, ako naman ay hindi kaagad makatulog. Nakikiramdam ako. Parang may mangyayari ngayong gabi. Isang oras ang lumipas habang masarap at malalim na ang tulog ni Jody ay nakarinig ako ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Hindi kaagad ako gumalaw, nakikiramdam lamang ako. Naramdaman kong may umakyat sa hagdan. Pinatay ko ang ilaw namin na lampshade. Pero may liwanag mula sa ilaw ng poste ang nakakapasok sa kwarto namin mula sa bintana. Sakto lang, tamang-tama lang ang ilaw, hindi masyadong maliwanag, hindi rin masyadong madilim. Tumayo ako mula sa pagkakahiga ko nang mapansin ko na tumigil ang mga yabag ng paa sa hagdanan namin. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ay may 3 tao akong nakita. Kaagad nila akong tinutukan ng isang matulis na bagay. Pinapasok nila ako sa kwarto, kinabahan ako. Nang talian nila ako bigla. "Teka, wala sa usapan nating 4 to." Bulong ko sa kanila. "Relax ka lang, sir. Kaming bahala para, kunyari, kapanipaniwala lahat ng plano." Salita ni Stanley sa akin. Na kahit nakasuot ng bonnet ay kilala ko ang bawat isa sa kanila. Masarap pa rin ang tulog ni Jody. Walang kamalay-malay sa mangyayari. Hanggang bigla siyang naalimpungatan nang maramdaman niyang may ibang mga tao sa kwarto namin. Hinanap niya ako at nakita nga niya ako na nakatali sa upuan na nasa harapan ng kama. Nakaramdam ng takot si Jody pero sinabihan siya ni Mar na huwag siyang maingay at mabilis na nilagyan ng piring ang kanyang mga mata. At kaagad naman na hinawakan ng dalawa ang kanyang mga kamay at pinahiga siya sa kama. Tahimik na sumunod lamang si Jody kahit natatakot na. Kinakabahan ako sa nakikita ko. Kaba hindi dahil natatakot, kundi excited sa mangyayari. Kaagad na nagsimula si Sergio, gusto niyang mauna. Nanginig naman si Jody nang maramdaman na niya. Hindi na siya pumalag pa dahil sa takot. Hindi nagtagal ay nagustuhan na rin niya ang ginawa ni Sergio sa kanya. Kaagad na nakatapos si Jody, lalo na nang magsabay ang 3. Ako naman ay lalo akong nagpupuyos sa gigil. May gusto akong hawakan sa sarili ko pero hindi ko magawa dahil nakatali ang mga kamay ko. Hanggang tuluyan nang nagustuhan ni Jody ang lahat, sumabay na lamang siya at natapos na rin sa wakas ang 3 sa pagpipingpong.
pati na rin si Jody ay natapos din. Nagmadali namang lumabas ng bahay ang tatlo, Kuya Roms. Nang maramdaman ni Jody na wala na ang tatlo, ay kaagad niyang inalis ang nakataling piring sa kanyang mga mata at lumapit sa akin sabay na inalis ang tali ko. Mahigpit na yakap kaagad ang ibinigay ko kay Jody at ang sumunod ay masayang pangyayari na, Kuya. Natahimik naman si Jody pagkatapos namin. Ako naman ay nakatulog na. Maagang bumangon si Jody kinabukasan, nakikiramdam kung may sasabihin ako. Hanggang hindi na siya nakatiis. Sino kaya yung tatlong yon? Tanong niya sa akin. Ewan ko, hindi ko sila kilala, mga magnanakaw yata, pero wala namang nawalang gamit sa atin eh. Sagot ko kay Jody. Sinabi ko kay Jody na wag na kaming mag-report sa mga pulis. Habang ini-inspection ko ang ilang mga gamit sa bahay, ay napansin ko naman ang mga pills ni Jody na walang bawas. Love, kailan ka pa tumigil sa pag-inom mo ng pills? Gulat kong tinanong at kinabahan na ako ng gusto. Matagal na, love, magmula pa nung maghiwalay tayo. Gusto ko nga sana sabihin sa iyo na 1 buwan na akong walang dalaw. Kinabahan man ako pero parang nabunutan ng tinik. Kaagad nga kami nagpunta sa doktor para magpatingin ni Jody. Isang magandang balita. Buntis si Jody, Kuya Roms. Masaya kami ni Jody nang umuwi sa bahay. Tinawagan na rin ako ng kumpanyang inaplayan ko at kaagad na nagsimula ng trabaho sa malapit. Si Jody ay hindi na niya tinuloy ang pagtrabaho niya. Naging okay na rin kami ni Jeline. Alam naman ni Jody na magkaibigan kami. Dumipas pa ang ilang buwan ay nagpunta sa bahay si Jeline. At nagulat naman kami nang dumating si June. June, anong nangyari sa kaso mo? Kaagad kong tanong sa kanya. Nagkaroon pala ng settlement sa kaso niya at naayos na ang lahat. Kaya nakalaya si June. Ipinakilala ko naman siya kay Jeline, Kuya Roms. Sa ngayon, Kuya, ay malapit ng mga anak si Jody. Ito ang aming sikreto ni Jody, asawa ko, Kuya Roms. Maraming salamat, Will.